Bahad sa Senado na aktor na si Sandro Mulak at singer na si Gerald Santos ang kanilang naranasang pang-aabuso. Si Sandro naiyak pa habang nagkikwento. Nasa frontline na balitang yan, si Ria Fernandez. Naging emosyonal ang aktor na si Sandro Mulak sa muli niyang pagharap sa Senado nang magkwento tungkol sa naranasang pang-aabuso umano sa kanya ng dalawang independent contractor ng GMA Network. Hingi lang nga po ako ni Sir Jojo sa kama. Then, si Dodi Cruz po, tinanggal po yung polo ko. Bigla po niyang... Halatang nahihirapang magkwento si Sandro pero itinuloy pa rin niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Si Sir Jojo po, binaba po yung pantalon ko. Tapos, Mr. Chair, sobrang laswa po kasi it's gonna be... It's okay. We understand. They took turns. Yes po, Your Honor. Okay, stop na. Absent sa pagdinig kanina si Richard Cruz dahil sumakit daw ang tiyan. Ayon sa kanyang abogado, ang kapwa-akusado lang niyang si Jojo Nones ang naroon kanina. Ipinakontempt siya noong nakaraang pagdinig at ngayon nagkasagutan naman sila ni Estrada. When you saw Niño Mulak, how did you feel? How did you feel when you saw the father of the one you raped? Wala po, Your Honor. And the mere fact po na humarap kami sa kanya is a clear indication of our innocence po. Did you apologize? I invoke my right to self-incrimination. This is my constitutional right. Don't argue! Ikaw na nga ang ikaw pa mayabang dito. And yet you have detained me for 8 days, Your Honor. I would like to remind the gentleman, the reason why you were detained, because you were being very evasive of all the questions that I was asking you during the last hearing. And not for invoking your right against self-incrimination. Sa huli, mananatili sa kustodiya ng Senado si Nones. Gaya ni Sandro, emosyonal ang singer na si Gerald Santos nang balikan ang pangahalay umano sa kanya ng isang musical director. Halos 2 dekada na ang nakararaan. Pinangalanan na rin ni Santos ang kanyang tinutukoy. Ngayon po ay handa ko nang harapin ang tunay kong kalaban, ang nanghalay at umabuso sa akin noong ako po ay 15 years old pa lamang, si Mr. Danny Tan. Pero kahit halos 2 dekada na ang nagdaan, desidido pa rin daw siyang kasuhan ng dating katrabaho. Yun nga lang, hamon daw ngayon ang prescriptive period na itinakda ng batas kontra sexual harassment. Sa ilalim ng Republic Act 7877, 3 taon lang ang prescription period. O ito yung panahon kung hanggang kailan lang maaaring magamit ang batas mula na mangyari ang insidente. Habang kapapasa lang noong 2022 ng expanded anti-rape law kung saan sakop na pati ang sexual abuse sa mga lalaki. Tiniyak ni Estrada na sisilipin niya mga lumang batas para maging angkop at mas magkaroon ng pangil sa kasalukuyang panahon. Sa level naman ng mga TV network, tiniyak din ng mga ito na may mga umiiral silang polisiya laban sa anumang uri ng sexual abuse. Tulad sa TV5 na agarang sinibak ang isang empleyado matapos ireklamo ng isang dating talent. Yes, Your Honor, the company stood by its position that we are committed to upholding the safety and the rights of all workers and members of our organization, whether they are employees or independent contractors. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.